Now mga kapatid, we are going to be tackling about Galatians chapter 4, verse 4, chapter 4, 5, and 6. In Galatians chapter 4, mga kapatid, si Apostol Pablo ay nagsasabi patungkol sa batas at sa grace. Galatians 4. Ang sinasabi ng Panginoon mga kapatid, basahin natin sa Tagalog muli para mas maintindihan natin. Ang sabi ng Galatians chapter 4, now I say that the heir, which is tagapagmana, as long as he is a child, does not differ at all from a slave, though he is master of all, but is under guardians and stewards until the time appointed by the Father. Even so we, when we were children, were in bondage under the elements of this world. You see mga kapatid, magtataka ka ngayon eh. Hindi natin tinatawanan ang mga tao hanggang ngayon na kapag mahal na araw, yung Semana Santa, ay nagpapapako sa krus. My wife in Bicol, Brother Rocky, kapag nagpunta ka ng Semana Santa o yung mahal na araw, they punish themselves. They walk on a hot day. They crucify themselves. Pinapalo nila, hinahagupit nila ang kanilang mga sarili. Isang klase ng paniniwala. Hindi natin, again, paniniwala yun eh. And I always respect our own beliefs and doctrines. Kailangan natin matutunan yun, Pastor Rodel eh. Hindi lahat ng tao ay magiging kagaya natin eh. But talking about the context, about the law and the grace, inalis na tayo ng Panginoon doon eh. Sabi ng Panginoon, Sister Paula, I will die for you. God did not say you have to copy it. Maaaring yun ay isang simbolo lamang ng kamatayan ni Jesus at maaaring yun ay pagpapakita, pag-uulit, paggunita. Pero that's not written in the Bible. Hindi tayo nagkaroon ng ganitong aral at doktrina na kailangan nating ulitin ang ginawa ni Jesus. And some people, they go to the length of punishing themselves. Talaga namang tinitiis at sinasaktan ang mga sarili. But that's not what the Lord wants us to do. God is a good God, Sister Sunshine. God doesn't want us to be carrying that heavy load. Yes, God said carry the cross. Pick up the cross and follow Him. But that's not about it. God did not say for you to carry your cross and crucify yourself and then by doing so, you are going to be justified. Hindi ganun na sinabi ni Apostol Pablo eh. Hindi ganun na sinabi ni Jesus. Mga kapatid, pasensya na kayo, medyo nag-uubo ako. But don't be disturbed about it. Ang sabi ni Apostol Pablo rito mga kapatid, tayo ay wala na tayo sa kapangyarihan ng kautusan. Why do Christians always have that kind of mantra? Why do we have that kind of doctrines where we always say
wala ka na sa batas, wala ka na sa kapangyarihan sa ilalim ng batas. Nandun ka na sa biyaya at awa ng Diyos. At yun ang dahilan, Sister Elaine, why Jesus came down. Kaya anong nangyari anong sabi ng Panginoon, Sister Eva? Ang sabi ni Jesus, when bumaba siya, sabi niya, akala niyo ba nagpunta ako rito sa lupa para buwagin ko at sirain ko ang kautusan ni Moises? Hindi. Sabi niya, I came down so that I reinterpret and for you to understand the true meaning of the law. Hindi para buwagin, hindi para sirain ang batas ni Moises, pero para bigyan ng katotohanan, bigyan ng tamang interpretasyon ang batas ng Diyos. At maraming tao ang hindi alam ang kautusan ng Diyos. Now, bakit? Because if our faith will be under the law, at maraming mga iglesia ang nasa ilalim ng kautusan. Nung namatay si Jesus, Brother Rocky, that was the final and the final redemption of our sins. Hindi na kinailangang muli ng Diyos Ama ang another lamb. The lamb na idinededicate Sister Presi ng mga Israelita noong unang panahon sa matandang tipan, yung tinatawag nating Old Testament, were just a symbolic dedication of life, of blood, that was finished, completed in the New Testament. Kaya ang tawag sa Panginoon, Sister Severina Peren, ang tawag kay Jesus, He is the Lamb of God. That is it. Hindi na kailangan uling maghandog pa ng kung ano-ano pa. Kasi tapos na. Pero alam mo nangyari, Sister Inda, after mamatay ni Jesus, yung mga Jewish bumalik sa dating tradisyon. Namatay na si Jesus eh. Pero bumalik uli, Brother Rocky, ang mga Jewish to dedicate again another lamb. Isa uling tupa. Kaya mapapansin mo, Sister Severina, nung pumasok si Jesus sa templo, sinira niya pinaalis niya yung mga magtitinda ng mga karne. Kasi nung unang panahon, ang taas ng presyo ng karne ng lamb. Marami pa sila mga ritual, mga abracadabra para mas maging holy daw yung lamb. Pero sabi ni Jesus, hindi na kailangan yan. I am here. Nandito na ako para bigyan ko ng katubusan ng buong daigdig. Bumaba ako sa lupa upang upang tubusin ko sa kasalanan ang lahat ng tao. Hindi na nila kailangan, Sister Rosita, na maghandog pa uli ng maraming mga tupa, ng maraming dugo. Yung dugo ni Jesus, sapat na yon. Pero maraming tao, after ng kamatayan ni Jesus, and until now, makikita mo, Sister Presi, until now, people are so engrossed. People are so into it. Kailangan maghandog ulit tayo. Tapos na yun eh. That is it. Hindi na natin kailangan ulit-ulitin. Ang sabi ni Jesus, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Nandiyan na kayo sa grace. Nandito na tayo sa grasya at biyaya at awa ng Diyos. Anong ibig sabihin ng biyaya at awa ng Diyos, Sister Inda? Pag tinagalog mo, sa English kasi ang grace, Sister Inda, grace is unmeritorious favor. Pag sinabing grace, yung unmeritorious, ibig sabihin, hindi karapat-dapat. You don't deserve it. But God gave it. Anyway. Biyaya yon, awa yon. You don't deserve. Anong meron ka? Anong meron tayo, Brother Rocky, para maawa sa atin ng Diyos? We don't have nothing. Wala naman tayong ginawa para maging deserve tayo eh. Kaya sinasabi na you will be justified because of your faith. The John 3:16 is very profound that it should be seen in a different light. Why? Because John 3:16 makes us saved. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believed in Him will not perish, will not die,
but will have an everlasting and eternal life. Yung pagkilala mismo sa Diyos, Brother Rocky, yung pananampalataya natin sa Diyos, yun mismo ang nagbigay sa atin ng kaligtasan. But many people, after that, they went back under the law. Yung ginagawa nila, nandoon ulit sila sa ilalim ng kautusan. Nagpapailalim sila doon. Kaya pag binasa mo mga kapatid, yang Galatians chapter 4, yan yung mga kapatid. Yan yung batas na sinasabi ni Apostol Pablo. Ito yung elementary teachings of the world. Dinidescribe niya yung elementary teachings. Kaya sabi ni Jesus, nagpunta ako rito para i-reinterpret ko yung batas ni Moises. Kasi mahal tayo ng Diyos. Hindi niya iniiba. Kaya mapapansin mo, Sister Pressy, nung tinanong si Jesus ng mga tao, Panginoon, ano po ang batas? Ano po ang sinasabi ng batas? Dalawa na lang ang batas actually, Sister Inda. Mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang tao. Dalawa lang. The sum of it is about love. Pag-ibig sa Diyos. May mga taong iibig sa Diyos, Brother Rocky, pero magnanakaw sa kapwa. Magnanakaw sa mga bangko, mga para mafia style, mga Godfather style. Gagawa ng masama, pero magta-tithes. Mag-o-offering. Magdadala ng pera sa simbahan. Pero, kailangan gumawa, manloko, mandaya ng kapwa. Is that it? Doesn't work that way. Kung mahal mo ang Diyos, mahal mo ang tao. Huwag kang gumawa ng, kaya minsan, tinatanong ko yan, Sister Pricey, is it really in God's interest, or I would say, will God really be in favor of yung mga sasabihin na nating mga sources o mga resources tapos ipag-iimprenta ng Bible? May mga tao kasi na, ay ito, galing ito sa ganito, sa ganyan, sa ganitong tinatawag nilang anomalous source. Yung illegitimate source of money. Pero imprint nila ng Bible. Minsan, very questionable Pero sinasabi ni Apostol Pablo dito, mga kapatid, malaya na tayo sa ilalim ng batas. Huwag na nating balik-balikan yon. May mga tao kailangang napakahigpit ng kanilang pananampalataya, pero malaya na tayo, Sister Pressy. Dapat magkaroon tayo ng kalayaan because the God that we serve is the God of freedom. Pinalaya tayo ni Jesus sa lahat ng bihag ng mga doktrina na nagpapahirap sa tao. Kaya sabi ng Panginoon, Sister Inda, Matthew 29:11, kayo mga nahihirapan, nabibigat ang luba, ali kayo, pumunta kayo sa akin. Bakit, Sister Eva? Ano sabi ni Jesus? We're talking about Jesus. At ito sinasabi ko palagi sa lahat ng mga nagtuturo. Every doctrine, every theology, every hermeneutics should be confined and dissected and should be filtered under the microscope of Jesus' teachings. Kailangan, Sister Pressy, yung turo ng isang nagtuturo, madala mo yun sa ilalim ng microscope under the teachings of no other than the God Himself. Bakit? Kapag may isang nagtuturo, Sister Eva, na napakabigat, na hindi mo idinaan sa lens, sa microscope, sa doktrina ni Jesus, hindi mo ikinumpara, hindi mo itinama, hindi mo inalign doon sa teaching ni Jesus, baka mabigat. Pero sabi ni Jesus, kayo mga nabibigat ang luba, kayo mga nahihirapan, hali kayo. Bakit, Sister Inda? Anong sabi ni Jesus? Magaan ang aking pamatok. Magaan lang actually Kaya minsan, Brother Rocky, minangako.
I think this was Jephthah. Jephthah to, si Brother Rocky ha, sa Old Testament. Sabi ni Jephthah, Panginoon, panalunin mo lang ako sa gera. Kung sino mang maunang lumabas sa bahay ko, papatayin ko talaga. Sister Eva, nanalo si Jephthah sa gera laban sa mga Amonita. Pinanalo talaga siya ng Diyos. Sister Prece, ang lumabas sa bahay ni Jephthah, usually kasi, Sister Eva, lumalabas ng unang panahon. Pag dumarating na yung lalaki galing sa gera, lumalabas usually mga kambing, mga tupa, aso, sinasalubong yung boss nila. Sister Preci. Ang lumabas, nung dumating si Jephthah, yung kaisa-isahan niyang anak, Sister Inda, kaisa-isahan niyang anak, na babae, may dalang tamburin. Naku, ito na, Sister Eva, nangako ako sa Diyos. Mabigat ang pangako sa Diyos. Alam mo, Sister Preci, si Jephthah na yun, pinatay niya ang anak niya. Now, Sister Eva, idaan mo yung teaching na yon sa turo ni Jesus. Diba? Sabi, pag nangako ka, dapat tupdin mo yon. Pero Sister Eva, tapatin natin ang sarili natin. Brother Rocky, magtapatan tayo. Ikaw ba kaya mong gawin yun? Papatayin mo si Sister Shikaina? Dahil lang ipinangako mo sa Diyos? Idaan mo yun sa teaching ni Jesus. Hindi mabigat ang turo ni Jesus eh. Mabait si Jesus. Sister Inda. Pag nalaman mo at naramdaman mo ang kabaitan ng Diyos, mabait ang Diyos. Bagamat hindi natin unang-una, hindi naman sinabi ng Panginoon kay Jephthah na mangako siya eh. Siya lang ang nangako. Pero nung pinagpagtagumpay siya ng Panginoon, Sister Inda, do you think hindi pwedeng sabihin ni Jephthah, Panginoon, nangako ako sa iyo, pero Panginoon, ba't naman pinalabas mo yung anak ko? Dapat sana kambing na lang. Pwede bang wag na lang? Pwede ba, Panginoon, na, alam mo yun, masyadong mabigat ang minsan turo na, alam mo, nakukuha mo, Brother Rocky, yung sinasabi ko. Minsan may mga turo, may mga ganito, like ito, Galatians 4, 5, and 6. Mabigat yan eh. Batas yan eh. At pag sa batas ka talaga nagpa-under, Sister Inda, talagang i-condemn ka ng batas because your doctrine and your theology, your hermeneutics, your interpretation of the Bible is based on the law. Bumabalik ka doon sa law eh. Pinalaya ka na ni Jesus. Wala ka na doon. Ganito ka, o bawal kang ganito, bawal kang ganito. O, sabi ng Bible, wag ka daw ganito, wag kang ganyan. Pastora, bugbog sarado na po ako, black eye na po ako. Pastor, nagdadala po ng herpes itong asawa ko. Pastor, ano pong gagawin ko? May mga pastor, Brother Rocky, naku, bumalik ka sa asawa mo. Ang sabi ng Bible, wag kang maghihiwalay. Yun ba, Sister Inda? Yun ba ang turo ni Jesus? Ganun ba ang turo ng Diyos? Na magpabugbog ka pa uli? May black eye ka, bumong sa kanan? Sa kaliwa, kulang pa yan. Bakit, Sister Inda? Alam mo sabi ng ibang mga pastor? Sabi sa Bible, pastor, pag sinampal ka raw sa kanan, pati kaliwa, ibigay mo pa. Ha? Yun ba ang interpretation noon? Maling-mali ang interpretation, Brother Rocky. Yung interpretation na yon, Sister Rosita, nung unang panahon kasi, makikita mo ito. Nung unang panahon kasi, Sister Eva, ang mga tao, sample, naglalakbay ang mga Roman soldiers. May dala-dala silang mabibigat. Mabigat yun eh. Kaya titingnan mo, Sister Preci, pag nagbabasa tayo ng Bible, we always have to look to the context and to the occasion, to the circumstances, why Jesus was talking about that doctrine. Kasi nung unang panahon, pag nagdadala yung mga sundalo na mabibigat na mga dala-dala nila, mga tent nila, mga pagkain nila, kung ano naman mga sandata nila, meron silang karapatan na magpatulong sa mga tao, sa mga sibilyan. O ikaw, Inda, taga-Sulo, total wala ka namang ginagawa, dalhin mo itong dalhin mo itong baril ko, dalhin mo itong sandata ko. Sige, lumakad ka ng 1 kilometro. Ganun yun.
Pero hindi itinuro, Sister Presi, na pag sinampal ka ng kapwa ng kapitbahay mo sa kanan, ito pa, sabi sa Bible kasi, isampal mo daw ako sa kaliwa. Alam mo yung maling, yung doktrina na masyadong naging Bible-wish, parang naging masyadong ingrained sa Bible, na yung pagsunod, hindi na tuloy makita, bakit mo ginagawa yon? Nakukuha niyo mga kapatid ang aking point. Sana naiintindihan ninyo. Minsan mali. Hindi tama. Hindi ganun ang Diyos. Hindi tayo tinuruan ng Diyos, Brother Rocky, na magpaapi sa kapwa. Born again naman yan, Sister Lourdes. Kaya nating ilang paso yan. Oh, Sister Severina, di ba born again ka? Pwede bang utuin kita? Bakit ka magpapauto? Hindi, porke born again tayo mga kapatid, kaya tayong ilang paso at kaya tayong mandu-manduhan ng iba. Tayo ay malaya. Dapat marunong tayong, hindi ko naman sinasabi, maging barbaric kayo, maging garapal o maging laban sa kapwa. Pero tinuruan tayo ng Diyos Tinuruan tayo ng Diyos na mawala na doon sa bisa at kapangyarihan ng kautusan. Yun ang gusto kong matutunan yung mga kapatid. Na ayaw kong maging parang kasi may mga taong ganyan Now doon sa grace. Bakit mas gusto natin sa grace? Mas gusto natin yung biyaya at awa. Kasi Brother Rocky, kapag ang isang pananampalataya ay nagpailalim ka sa biyaya at awa ng Diyos, anaawa ang Diyos. Pag pumunta ka ng langit, Sister Inda, Inda, saan ka? Law o grace? Law. Okay, sa batas po ni Moises. Okay, nagawa mo bang lahat ang batas ni Moises? Nagawa mo bang lahat ang batas ni Moises? Huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling, huwag kang ganito, huwag kang ganyan. Lahat ng yan. Yung out of 10, Sister Presi, lahat yan nagagawa natin. Every day, nagkakasala ka. At pag nagpander ka sa batas, Sister Presi, ano sabi ng Bible? Disobedience or partial disobedience of the law is full disobedience. Hindi pwedeng 99.9% sumusunod ka sa batas pero yung 1% hindi ka sumusunod. Therefore, wala kang 100%. Hindi mo nasunod ang batas. Therefore, bagsak ka. Kaya sabi ng Bible, Sister Eva, no one has ever fulfilled the law because everyone failed. They fell short of the law. Lahat tayo ay bumagsak. Kaya sabi ng Panginoon, Sister Rosita, yung kabutihan ng tao, Brother Rocky, ay isang maruming basahan sa paningin ng Diyos. Hindi mo pwedeng ipagmalaki na mabait ka, hindi mo pwedeng ipagmalaki na ganito ka, ganyan ka, ganyan ka. Hindi. Bakit, Sister Severina? Pag ikaw ay nakapunta ng langit dahil mabait ka, pagdating mo ng langit, mayabang ka. Ay, hindi. Napunta ako dito Mabait ako Magaling ako O di nagmamalaki ka na. Pero ang gusto ng Panginoon, Sister Inda, pag nakarating ka ng langit, grace. Nakarating ako rito. Kaya wag kang magtaka, Sister Lourdes, na yung mga kapitbahay mo, mga chismosa at mga balimbing, mga sinungaling, pag nakarating ka, Sister Presi, bakit yung kay pastor? Bakit yung kaibigan mo, yung kapitbahay kong saksakan ng daldal, saksakan ng sinungaling, saksakan ng ganito, nandito sa langit? Sister Eva, tatanungin mo yan. Bakit, Sister Rosita? Sasabihin ng Diyos, ay kasi nagpa-under siya sa biyaya ko Naawa ako sa kanya. Kaya sabi ng Panginoon, Brother Rocky, hindi ka naligtas dahil sa iyong gawa. Naligtas ka dahil sa biyaya ng Diyos. Dahil sa awa ng Diyos, nagkaroon ng kaligtasan ng tao. Not because of what you do, but because of who He is. Palakpakan natin ang Lord, mga kapatid. Yun Hindi dahil sa deserve mo yan. Kaya huwag kang magtataka, Brother Jaime Irabon. Pagka nakarating ka ng langit, ganito. Tandaan mo, Brother Jaime, baka yung mga kapitbahay mo magtaka din. Bakit si Jaime nandito? Di ba ano yan? Di ba ganito yan? Di ba ganito yan? Lahat tayo nagtatanungan Kaya ayaw ng Diyos ng gano'n. Gusto, Sister Inda ng Panginoon, pag dumating ka ng langit, you were saved not because of who you are.
not because of what you did. You don't deserve it, but because of the grace. Tayong lahat ay nagkaroon ng kaligtasan. Kaya ayaw na ng Panginoon, pinalaya na tayo. Ang sabi sa Galatians chapter 4 verse 4 to 5. But when the fullness of the time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law. Ayan, maliwanag. Amen ba, Sister Lourdes, Sister Christy? Kayo ay tinubos sa ilalim ng kautusan that we might receive the adoption as sons. Tinawag na tayong mga anak. Amen ba? Natatandaan mo, Sister Inday, dumating yung alibugahang anak, yung prodigal son. Sabi niya, Dad, hindi na karapat-dapat na tawagin anak. Tawagin mo na lang akong katulong. Tawagin mo na lang akong ganito, ganyan. At least, nandito ako sa bahay mo. Ano sabi ng ama, Sister Inda? Rubbish! Kayo, mga katulong ko, kuhanin ninyo ang pinataba nating guya. Tayo ay magkakaroon ng pagdiriwang ngayon. Itong aking anak was found, was dead, and now he is here, he is alive. Bihisan niyo siya ng isang damit na may karangalan. Ibalik ang singsing, ibalik ang sapatos, ibalik ang mga panyapak. Hindi nawala ang pagiging anak ng isang anak dahil lang sa kanyang nagawang kasamaan. Naging masama ang anak. Pero dahil sa pagmamahal ng ama, dahil sa pagmamahal ng magulang, nanatili ang pagiging anak ng isang anak. Ganon ang pag-ibig ng Diyos, Brother Rocky. Eh kung nagpandri sa salo, talo ka. Ay hindi, bagsak ka talaga, tanggal ka, disqualified. Pero hindi ganon ang gusto ng Diyos. Kaya ang ginawa Sister Eva sa atin ng Panginoon, tayo ay nagkaroon ng adoption. Alam mo yung adoption, Sister Inda? Ginawa kang anak kahit hindi ka niya biological son. Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo. And under the law, under the Philippine jurisdiction, kapag ikaw ay adopted son, pwede mo i-enjoy yung lahat na nai-enjoy ng legitimate biological son. Pwede mo na ngayong i-claim na yung namana noong biological son, pwede nang manahin noong adopted son. Tayo yung adopted child. Amen ba? Tayo ay anak na ng Diyos. Huwag nang pabalik-balik sa mga kautusan na nagpapahirap. Masyado tayong mahigpit sa ating mga sarili. May mga taong ayaw ganito, ayaw ganyan. Masyadong mahigpit, masyadong nililimita. May mga tao, Brother Rocky, kung kailan naging born again, kung kailan naging Kristiyano, lalong mas naging mahigpit sa sarili, naging mahigpit sa kapwa. Yan ba ang gusto ng Diyos? Nako, sabi ng Diyos, Sister Inda, ganito-ganito raw, huwag kang kakain ng ganito. Kayo mga makasalanan, lalong kumitid ang utak. Sa halip na maging liberal, maging mapagmahal sa kapwa, lumiit. Lalong nasira, lalong nawala sa tamang hulma, sa tamang pag-iisip patungkol sa Diyos. Magmahal lang. Magmahal sa kapwa, mahalin ng Diyos. Ang Diyos natin, mga kapatid, ay maunawain, mapagmahal. Ano pa ang sinasabi, mga kapatid? Sabi ni Apostol Pablo sa verse 12, become like me. Maganda rin sa tao yung may tinutularan. Maganda rin sa tao yung meron kang pinamamarisan. Ang sabi ni Apostol Pablo, gayahin niyo ako. Ganito ang pagmamahal ko sa Diyos. Ayan. Verse 17 to 18. Beware of the affection of the legalist that show you. Maraming mga tao kasi masyadong legalidad ang pinaiiral. In verse 21, ipinakita ni Pablo na ang sistema ng grace at ng batas ay hindi pwede magsama sa iisang pagkatao ng isang tao. Hindi pwede. Ano ko ba talaga? Mahal mo ba talaga si Jesus? Malaya ka na. Kaya ang tawag sa atin, Brother Rocky, born again. Why? Yung dating pagkatao, wala na. Yung dating buhay, dating bisyo, dating personalidad, dating ugali,
ay nawala. Nagkaroon tayo ng panibagong anyo, panibagong pagkatao. Sister Presi, yun ang itinuturo ng Diyos. Kaya kanina pinag-usapan natin, Sister Rosita, yung ang isang kaunting libadura ay nagpapaalsa sa tinapay. Ang isang konting libadura, kaya noon, Sister Presi, meron silang tinatawag na Passover of unleavened bread. Yung the Passover of an unleavened bread, Brother Rocky, yung unleavened na tinatawag, yun yung tinapay na walang libadura, walang pampalsa. Talagang dough lang siya. Hindi kailangan lagyan, turukan ng pangpaalsa para lumaki. Ayaw ng Diyos ng ganon. You come as you are. Kahit sino ka. Di mo kailangan magkunwari. Kasi yung pampaalsa, Sister Eva, nagpapalaki sa tinapay eh. Na kahit hindi naman ganun talaga kalaki ang tinapay, pero tinurukan nila, nilagyan nila ng pampaalsa, umaalsa. Lumalaki ang pandesal. Pero talagang ganyan lang siya. Pero pag tinurukan mo ng pampaalsa, lumalaki siyang parang giant. Ayaw ng Diyos ng ganun. Ayaw ng Diyos ang may pampaalsa. Ang gusto ng Panginoon, come as you are. Bigay mo kung anong meron ka. Mapapansin mo, Sister Presi, yung mga tao noong unang panahon, yung babaeng nagbigay ng 2 mita, 2 sentimo. Anong sabi ng Panginoon sa babae? Halika kayo, nakaupo ang Panginoon, Sister Eva, sa treasury. Diba? Sabi ng Panginoon, nakikita ng Panginoon sa lahat na nagbibigay. Pero ang pinili ng Panginoon, Brother Rocky, ay yung kaisa-isang babaeng bao o yung widow na nagbigay ng 2 mita o sentimo sa ating colloquial language. Sabi ng Panginoon, yung babaeng yun, nagbigay siya ng lahat ng meron siya. Hindi ang Panginoon nag-expect ng bagay na wala ka. Hindi ang Panginoon nag-expect na kailangan mong, of course, we have to do everything for God ng ating magagawa. Pero kung ang kaya mo lang, 2 sentimo, yun lang. Hindi kinakailangan ng Panginoon, Brother Rocky, na kumain ka ng apoy, tumakal ka sa alambre para sumunod sa Diyos. No. Come as you are. Huwag mong lagyan ng pampaalsa ang pananampalataya. Yan talaga ang meron ka, ganyan ka. Mapapansin mo, Sister Inda, may mga tao, of course, lahat tayo nagnanais, nagsisikap na maging mabuti, maging perpekto, maging banal, maging matuwid sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon. Pero time and time again, we fail. We fail. Alam mo yung kanta, Sister Rosita, ni Andrew E., gusto kong bumait pero di ko magawa. Tama yun eh, Sister Inda eh. Diba? Yung gusto magpakabait, Sister Inda, tapos hindi mo talaga magawa kasi you were created by God, Sister Rosita. Gusto mong bumait, gusto mong gumanda ang ugali mo pero hindi mo magawa. Ganyan ka talaga eh. Nagsisikap tayo. Yan ang sabi na, hindi mo kayang sundin ang batas, Brother Rocky. Bakit? Mabigat. Sabi ng Panginoon, magsikap. Magsikap lang. Sa pagsisikap, babagsak, balik uli. Panginoon, sorry. Nagkamali po ako. Huwag mo na laging bagabagin ang sarili mo. Na kailangan lagi kang nasa ilalim ng batas, mga kapatid. Yun ang sinasabi ng Diyos. Na may sinasabi pa rito ang Panginoon, mga kapatid, sa mga susunod na kabanata. I think narinig ko ito kanina. Tayo mismo ang nagkakagatan. Yan. Iba namang chapter ito. Yan. Tayo mga kapatid, pag tayo ay nasa isang iglesia, magmahalan tayo. Pakita mo talaga, mahal mo ang kapwa mo. Kaya sabi ng Panginoon, Sister Inda, paano mo sasabihin, Rosita, na mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita? Yung katabi mo sa simbahan, sulak na sulak ang dugo mo, pagkatabi mo. Eba, yung katabi mo sa simbahan, ay pag nag-o I love you, umiiwas ka. Oh, I love you with the love. Naku, nandun si kapatid na naman. Panginoon, ba't naman ganito? Sinabi ko nang last Sunday na lang ako pupunta. Nandito na naman itong aking kinaiinisan. Oh. Therefore, hindi totoo ang iyong pananampalataya. Ang pananampalataya mo, Sister Lorraine, ay base sa iyong nararamdaman. At pag ang isang pananampalataya, Sister Presi, ay base sa ating feelings, sa ating nararamdaman,
Nako, Brother Rocky, mahirap yan. Bakit? Kasi ang ating damdamin ay limited at minsan nandadaya. I love you talaga kasi maganda ang pakiramdam ko ngayon. Maganda ang sikat ng araw. Maganda ang buga ng hangin. Maganda ang aking pakiramdam. Nakainom ako ng ganito. Maganda, busog na busog ako. Pero ang pag-ibig, Sister Inda, na sinasabi ng Panginoon. Di ba may kanta tayo, Brad, Sister Eva, na noong mga 1980s, may kanta tayo na, it's the peace that the world cannot give. Di ba? May kanta tayong ganun eh. Ang pag-ibig na yan, Brother Rocky, sa kapwa, sa ating mga kapatid, ay pag-ibig na hindi base sa nararamdaman. Kasi ang damdamin, madaya. Pag mahal mo lang ang asawa mo, Sister Presi, dahil nakakaligo lang ni Brother Jaime, tapos pagka hindi na siya naligo, hindi mo na siya mahal, therefore ang pag-ibig mo, base, may dapat sumusunod sa may batayan. Ang pagmamahal ng Diyos, walang basis. Mahal ka ng Diyos, whoever you are. Yun ang sinasabi ng Diyos, Sister Rosita. Mahal ka ng Panginoon. Kahit na masama kang tao, mahal ka ng Diyos. Kaya ako lagi ko sinasabi yan, mga kapatid, huwag natin saraduhan ang iglesia ng church, ang ating iglesia, tayo mismo, dahil lang sa itong taong to, ganito siya. Bakla siya, tomboy siya, addict siya. Yung palda ng babaeng yun, napakaikli. Bakit? Lahat ba ng mga babaeng mahaba ang palda di ba, Sister Inda? Sister Eva, nakukuha mo yung point ko. Kasi pastor, mahikli ang palda niya. Hindi siya kasama sa group natin. Kasi tayo, we are holy. They are not. Di ba, Sister Presi? Pag inalis natin ang ang mga ganyan tao sa ating circle of friends o yung tawag nating fellowship, wala na matitira sa atin. Yung mga taong yan, pastor, chismosa yan. At ikaw hindi. Ikaw hindi ka chismosa. Ikaw sobrang bait. Wala akong narinig na chismis sa'yo. Lahat na nga ng chismis sa buong church, ikaw may nakakaalam. Isa kang Christopher Minute. Isa kasi Boy Abunda. Amen ba, mga kapatid? Sister Rosita, mga kapatid na gano'n. At madali magturo, Sister Presi. Alam mo, pinakamadali, Sister Christy, maggawin, yung ituro mo ang pagkakamali ng iba at makalimutan mo kung sino ka. Pero ang Sister Presi, nasabi ng Diyos, bago ka mamintas ng iba, Presi, Irabon, manalamin ka muna sa salamin, Eva. Tingnan mo muna, baka may malaking muta sa iyong mata. Pintas ka ng pintas, ikaw din naman, ganun ka. Amen ba? Kaya sabi ng Panginoon, huwag tayo magkagatan. Bakit? Tayo magkakapatid, mga kapatid. Akala ba natin yung ating paninira sa ating kapwa ay nagpapaganda sa ating imahe? May mga tao kasi feeling nila pag naninira sila, feeling nila umaangat ang rating nila. Sister Inda, hindi kasi BBM ha. Hindi kasi Sara Duterte. Hindi kasi Isko Moreno na pag siniraan mo si Lenny, aangat ang iyong rating. Wala ka naman sa presidential race, umalis ka dyan. Amen ba, mga kapatid? May mga tao kasi ganto-ganto yan si ganto-ganto yan Oo nga. Pero hindi ganoon na magkakapatid. Kahit sa ating magkakapatid na biological, huwag na natin siraan yung ating mga kapatid. Yung ating mga kapamilya, may hina sila, may baho sila. Meron silang kahinaan, Brother Rocky, yung ating mga kapatid. May mga kahinaan yan. Ganon din naman ikaw, may kahinaan ka rin siguro. Pero alam mo, pinakamaganda sa magkakapatid, mga kapatid ko, hindi ko sinasabing i-tolerate. Iba rin naman yung pagto-tolerate na alam mo ng mali hindi mo pinapagsabihan. Pagsabihan mo kung kinakailangan. Pero sinasabi ng ating turo ngayon, mga kapatid, tayo mismo ang nagkakagatan. Pag tayo mismo nagkakagatan, ganito siya, ganito ka. Therefore, hindi natin pinapairal yung pagmamahal ni Jesus. Kaya yung family, Brother Rocky, I think that was like few months ago, itunuro natin yung definition ng family, Sister Inda. Yung family, F.
Fellowship, friend, ano pa. Pero yung A, Brother Rocky, acceptance. Acceptance. Oh, pinanganak siyang Maria Clara di Maunahan. Pero ngayon, Sister Eva, siya si Totoy Bato, Boy Sputnik ng Cavite. Hayaan mo na, Brother Rocky, ganyan siya eh. Wala kang magagawa. Ano? Yung nakita mo, Sister Presi, yung tatay na inilublob, si Daddy, bakit di mo pa ako binibili ng ng ganito? Hindi raw siya binibili noong ano ba yon? Yung napkin with wings. Lampas na raw siya, hindi na raw siya minor de edad. Galit na galit siya sa tatay niya, Pastor Rodel. Oh, anong sabi ng tatay, Sister Presi? Junior, tumigil ka ha. Pinabibili siya ng nappy with wings. Yun lang. Sinusubsub na inilulublob si Junior. Lalaki ka na. Nilulubuli. Lalaki ka na. Magpakalalaki ka. Binalik ulit ng tatay sa drum. Naku, nung nakakaapat na lublob na, Brother Rocky. Lalaki ka na. Sino ka? Ako si Jezabel. Lalong Amen ba, mga kapatid? Ano sabi ng Panginoon, Brother Rocky? Acceptance. Hindi mo pwedeng ibahin ang kapwa mo. Hindi mo pwedeng ibahin, Sister Esther, ang kapwa. Ang pwede mo lang baguhin, most of the time, ay ang iyong sarili. Pero yung mag-expect ka na maiba ang iba para sa'yo, mahirap yan. Mabibigo ka. Malamang. Kasi nag-expect ka magbagong iba para sa'yo. Hindi yun ang gusto ng Diyos. At ang changes, mga kapatid, it takes time. Mahirap. Mahabang journey yan, Brother Rocky. Yung pagbabago, matagal. Hindi ka agad nagbabago ang tao. At pag inintay mo yan, baka mabigo ka, baka manghina ka. Ang tagal-tagal mo nag-a-attend ng Bible study, hindi ka pa rin nagbabago. Bakit? Ang sabi ng Panginoon. Alam mo, Sister Inda, yung babae na nagsabi niya, Pastor, alam mo, lahat sa church na ito, puro mga tao chismosa dito. Pag pumapasok ako sa church na ito, lahat ng tao nakatingin ng mga tao sa akin. Talaga? Opo, Pastor. Kita nyo, pagpasok ko dito, nakatingin na sila sa akin. Alam mo, kapatid, sabi ko, dalawa lang yan. Pag pumasok ka sa church, Sister Inda, at lahat ng tao nakatingin sa iyo, Sister Presi, ibig sabihin, may kakaiba ka. Something is different in you. Baka yung buhok mo parang buhok ni Cleopatra, na pati mga agyo at mga bahay ng gagamba, paglakad mo ay amen ba, Sister Eva? Now, ano sabi ng isang pastor na yon? Kapatid, halika. Kumuha ka ng isang basong tubig at punuin mo yung baso ng tubig. Opo, Pastor, ito na po, ang baso ng tubig. Ano pong gagawin ko dito? Pag ikaw ay nakakuha ka ng isang basong tubig, punuin mo siya hanggang sa pinakabunganga ng baso, lumakad ka ng 7 beses sa buong church. Paglakad niya, sabi ng pastor, ops, kapatid, sandali lang. Bago ka lumakad, huwag mong kalimutan. Dapat yung sa baso na yan, walang matatapon tubig. Dapat hindi liligwak. Lumakad nga yung babae, Sister Loida, 7 beses. Ingat na ingat siya. Walang natapon tubig, Sister Eva. Pagbalik ng babae, Pastor, tapos na po ang pag-ikot ko. Ano na po? Kapatid, may nakikita ka pa bang nakatingin sa'yo? Wala po. Bakit? Walang natapong tubig, di ba ga? Bakit? Kasi nakafocus ka dun sa tubig na dala mo. Ganon din ang pananampalataya, Sister Inda. Pag nakatingin ka palagi sa kapwa, nakatingin sa'yo, feeling mo lang yun. Ano namang meron tayo para pagtingnan tayo ng kapwa? Amen ba? Huwag mo nang titingnan ng iba. Pag tiningnan mo ang iba, ang kasalanan ng iba, ang mali ng iba, wala kang mapupuntang simbahan. Dahil lahat naman ng simbahan, Sister Loida, laging may mga kahinaan, laging may kulang. At ang simbahan, ang iglesia, kapatid, ay hindi ito lugar kung saan ay magpapagalingan tayo.
Ay, mas banal ako sa'yo. Hindi, mas magaling ako sa'yo. Ikaw, makasalanan ka. Ikaw, makasalanan ka. Hindi kita kakampi, hindi kita kasama sa group. Dito lang kami, ganito lang. Mga banal kami. Hindi kami kumakain ng dinuguan. Kayo, mga matatakaw. Kumakain kayo ng dinuguan. Amen ba? Kung kumakain ng dinuguan, hayaan mo na. Hindi mo naman kailangang ipagngal-ngalan sa kanilang sila kumakain ng dinuguan. Hayaan mo na. Amen ba? Kung kumakain sila ng ganyan, ng salagubang, kung kumakain sila ng ganyan, ng mga daga, hayaan mo na sila. Ang sabi ng Diyos, Pastor Rodel, tanggapin ang kapwa. Amen ba? Ano pa ang sabi, mga kapatid, Sister Lloyda dito sa ating tatlong chapters na binasa, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Huwag mapagod. Mabuti ang ginagawa mo, at least nakakagawa ka. May nakita ako, Sister Presi, na ito, nasabi ko na ito sa inyo eh. Nung siguro last 2 weeks, may nakalagay sa Facebook. Bakit daw yung mga OFW, kung sino pa yung nagtatrabaho? Ano sabi? Kung sino pa nagtatrabaho, siya paraong walang pera. Sister Eva, ano yun? Vlog yun ng mga group ng mga OFW na maraming members, siguro mga 45,000 members siya tayo. Alam mo, sabi ko, okay, anong gusto mo? Nagtatrabaho ka sa abroad na may pera ka, tapos yung pamilya mo walang makain, yung ba ang gusto mo? Hindi ba ang pinakamasarap, Brother Rocky, na ikaw ang inaasahan that every time there's a darkness in the home, they always think about you as someone who can lighten up. Ikaw ang gagamitin ng Diyos. Na alam nilang pag may kadiliman, isa ka nagbibigay ng liwanag. Kapag may pangangailangan, ikaw ang ginagamit ng Diyos para tugunan ang kanilang mga pangangailangan. Minsan kasi, Sister Eva, pag nagbabasa ka ng mga quote, magandang tingnan cute. Pero tingnan mo again sa logic, tingnan mo sa lens ni Jesus, sa microscope ni Jesus, kakaiba ang meaning Oo nga, nagtatrabaho ka. Sabi nila, pastor, di ba minsan? Sabi niya, Pastor Rodel, sabi niya, attorney, alam mo, yung asawa ko nasa Pilipinas, ako mga pastor, attorney, napakawalang ya. Bakit naman ka ako? Attorney, lagi naman ako nagpapadala ng pera. Lahat na lang ng sweldo ko, nauubos. Lahat na lang ng ginagawa kong pagpapagal dito sa abroad, nawawala. Tapos, wala sang kakwenta-kwentang ama. Wala sang kakwenta-kwentang asawa. Bakit naman ka ako? Kasi ganto. Alam mo, sabi ko sa Treva, ganito. Halika kapatid. Nasaan ka ngayon? Nandito po sa UK. Nasaan yung asawa mo? Sino ang kasama ng mga anak mo? Yung asawa ko po. Sino nag-aalaga doon? Di ba asawa mo? May katulong ka ba? Wala po. Sino nagpapakain sa mga anak mo? Sino nagbibihis? Sino nagluluto? Sino naglilinis ng bahay? Sino namamalengke? Sino nagbabayad ng mga bayarin? Sino nag-aayos ng iyong bahay? Pag dumating ka, maayos ang bahay mo. You see, Sister Presi, kapag ang tao ay napagod sa paggawa ng mabuti, nakakapagod talaga ang magtrabaho. Pero tatandaan mo na tayo, Sister Presi, ay may kanya-kanyang function. Dalawa lang ang buhay, Sister Rosita. Ikaw ay maaaring pako o maaari kang martilyo. Pako or martilyo. Ang pako ay walang kwenta kung hindi lulubog. Ang martilyo ay walang kwenta, Brother Rocky, kung walang papaluin. Dalawa lang yan. Huwag tayo maging self-conceited, maging parang arrogant na, ganito ako, napapagod na ako sa paggawa ng mabuti dahil ganito, ganyan. Pero sabi ng Panginoon, huwag kang mapagod. Bakit? Sa takdang panahon, Sister Lloyda, Brother Rocky, yung mga kabutihang ginawa mo sa kapwa, yung mga itinanim mo sa kapwa, Sister Severina, ikaw ay mag-aani sa takdang panahon. Ang sabi ng Panginoon, sino-sino rito ang nagtanim tapos hindi umani. Therefore, walang kwenta ang salita ng Diyos, Brother Rocky. Sabi ng Panginoon, ang lahat na nagtatanim ay umaani. Ang lahat ng ang mga tao naghahasik ay umaani. Pag naghasik ka ng kabutihan, di aani ka. Di ba, Sister Inda? Ganon din, mga kapatid. Sa paghahasik ng kasamaan.
sa paghahasik ng chismis. Amen ba, mga kapatid? Alam mo yung chismosa, Sister Presi? Sister Presi, yung mga chismosa, silang ayaw na ayaw mong, naku, galit na galit yan pag sila napag-usapan. Naku, yung mga, anong tawag doon, Sister Eva? Yung mga magaling mang asar. Anong tawag doon, Sister Eva? Yung mga magaling mang asar, yung magaling mang bully. Naku, pag sila nabully mo, galit na galit sila. Pero pag sila ang nambubuli, naku, gustong gusto nila. Pero ayaw nilang mabubuli sila. Then therefore, totoo ang salita ng Diyos. Bakit? Sabi ng salita ng Diyos, Brother Rocky, hindi maglilikat ang mga panahon. Ang lahat ng mga itinatanim mo ay bumabalik. What comes round goes round. Lahat ng iyong inihasik, babalik. Naggumawa ka na mabuti, babalik sa'yo ng Diyos yan. Hindi man ngayon. Natatandaan mo yung, I think that was in the 2 Kings. There was a king, I think that was Ahab or Ahab in English. Ang sabi ng Panginoon kay Ahab, si Ahab isang masamang hari ng Israel. Humingi siya ng tawad sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, ako ay naging masamang hari. Pero Panginoon, sana wag mo na akong parusahan. Sa madaling salita, Brother Rocky, yung maraming taon ng kanyang paghahari ay naging masama most of the time. But on the latter part of his reign as a king, humingi siya ng tawad sa Diyos. Alam mo sabi ng Diyos sa kanya, Sister Inday, ito. Okay, hindi kita parurusahan sa time mo. Sa time mo. Hindi kita parurusahan. Kasi humingi ka ng tawad, nagpakababa ka. Pero tandaan mo to, Ahab, ha? Sa iyong mga anak, yung anak mo, yung mga lipi mo, isa doon, ibabalik ko ang lahat ng iyong mga ginawa. Hindi man pinarusahan si Ahab. Pero sabi ng Diyos, Diyos ang nagsasalita, Yahweh, sabi niya Panginoon, I am the God, the Lord God Jehovah. I will not punish you in your days, but I will go back and revisit. I will revisit. Babalikan ko ang iyong lipi. Babalikan, isasangkan mo, mag-aanin yung ginawa mo yan. In the same way, Sister Eva, hindi man natin tanggapin ang kabutihang ginawa natin sa kapwa. Hindi mo man matanggap yon personally. Hindi mo man makuha at makita sa iyong panahon. Pero ang lahat ng itinanim mo sa kapwa, Sister Inda, maaaring ikaw o isa sa iyong mga anak, sa iyong mga apo, magbalik niyan. Kaya huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti. May isang matanda, Sister Presi, na sabi niya, taga Davao, Lolo, bakit gaho kayo itanim pa ng tanim ng durian na yan? Eh di ka kayo 85 years old na. Bakit yan naman yung tatanim pa kayo? Hindi nyo na naman kayang abutin na kayo matanda na kayo bago pa ho tumubo yung durian na yan matanda na ho kayo, baka kayo patay na. Ano sabi Sister Lloyd nung matandang taga Davao? Ay anak, aring durian na are ay hindi ko tinatanim para sa akin. Itong durian na are ay tinatanim ko para sa inyo. Para pag wala na ako, kayo na mismo ang kakain ng bunga nito. Ganon. Yung paggawa ng mabuti, dapat hindi kinapapaguran yan, Sister Eva. Hanggat kaya mo, within your disposal, kaya mong gumawa ng mabuti sa kapwa. Ano sabi ng Bible, Sister Lloyd? Kaya makikita mo Bible, punong-puno ng mga examples, ng mga halimbawa. May kapatid na pumunta sa'yo, may isang taong humihingi sa'yo ng tinapay, this oras ng gabi. Alam mo, Sister Eva, na may tinapay ka. Huwag mo na sabihin, Sister Lloyd, sa kapwa mo na, ay bukas ka na bumalik. Dahil tulog na ang asawa ko, tulog na ang anak ko, bukas ka na bumalik. Hindi. Ang sabi ng Bible, buksan mo ang pintuan mo, ibigay mo na yon, yung tinapay na hinihingi niya, habang meron ka, habang may panahon. Ganon din sa ating tayong mga anak, yung mga anak dyan na nakikinig. Yung mga asawa dyan na nakikinig. Yung mga nagmamahal dyan na nakikinig, habang may panahon pa, mga kapatid, sabihin ninyo sa inyong mga magulang, sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga kapatid. Ganon din ang mga magulang sa kanilang mga anak. Huwag kayong mahiyang magsabi ng I love you. Amen ba? Sabihin niyo sa kanila, mahal kita, I love you. You know what, I love you. Hindi ako nahiya, Sister Inda, sa mga kliyente ko. You know what? Alam mo,
Sa mga kliyente ko, yung kliyente ito ha, yung hindi natin kapatiran ha, sasabihin ko, Brother Rocky, you know what, I love you. Kung hindi kita mahal, alam mo, hindi kita tutulungan. Kahit bayaran mo ako, bayad naman ako eh. Kahit matalo ka, bayad naman ako eh. Pero mahal kita eh. Ayaw kita mapahamak. At isang trophy sa akin yon na manalo ka. Kasi bakit? Pag nanalo ka, nakalabas ka sa kulungan. Nanalo ka, nagkabisa ka, nanalo tayo sa kaso. O pagmamalaki mo ako, mahal kita eh. Huwag tayo mapagod sa paggawa ng mabuti sa kapwa. Ako na lang palagi. Kasi, sino pa, Sister Enda? Sino ang gusto mong gumawa ng mabuti sa kapwa sa iyong pamilya? Yung kapitbahay. Kaya could it be, Sister Eva, na ginagawan ka ng mabuti ng Diyos? Binibigyan ka ng pagpapala ng Diyos para lagi ka maging pagpapala sa iba. Hindi kaya ganun? Ginawa kaya ng Diyos na channel of blessing ka, na lagi kang puno, na lagi kang marami kang blessings, Brother Rocky, para maging pagpapala ka sa iba. Kasi kung ayaw ng Diyos na maging pagpapala ka sa iba, aalisin ng Diyos ang pagpapala sa iyo para wala kang maibigay. But the fact na mayroon kang naibibigay, ibig sabihin, mayroong layunin sa iyo ang Diyos. Na gumawa ka ng mabuti sa kapwa sa mga taong nangangailangan. Amen ba mga kapatid? May mga tao kasi masyado naging madamot. Nung dumami ang mga bagay na meron sila at mga perang meron sila, lalong naging madamot. Amen ba? Naging madamot sa Diyos. Nung walang pera, nag-o-offering 5 piso. Sister Eva. Nung nagka-blessing, Sister Loida, ang dami-dami nang ibinigay ng Panginoon sa kanya, 5 piso pa rin. Amen ba? Dapat naman, pag pinagpala ka, Sister Presi ng Panginoon, nilakihan na ng Diyos ang pagpapala sa iyo, lalaki-lakihan mo rin naman kapatid ang iyong blessing sa Panginoon, ang iyong pagpapala sa Diyos. Huwag kang mapagod sa paggawa ng mabuti. Pastor, ang laki na ng tithes ko. Ang laki na ng offering ko. Dati 5 piso lang. Ay sige, halika. Ipag-pray natin sa Lord na yung bibigay sa'yo ng Lord, 50 pesos lang. Para yung offering mo, 5 piso lang. Ay naku, Pastor, hindi na. O ayaw mo palang ipag-pray natin eh. Di pabawasan natin sa Lord. Alam mo nung isang araw, Brother Rocky, may isang tumaas daw yung presyo ng noong mga masa, yung mga trigo yung ginagawang pandesal. Alam mo ginawa ng mga paniderya, hindi ko alam kung magkano ng pandesal sa atin dyan. Ito mga paniderya, wala daw makabili kasi tumaas ang presyo ng trigo, Sister Inda. Ngayon, wala na makabili ng pandesal. Alam mo ginawa ng Sister Presi ng mga magtitinda ng tinapay para lang ma-afford ng mga kanilang mga parokya ang kanilang mga tinda at mga merchandise. Alam mo ginawa, Sister Eva, pinaliit ang tinapay. Sister Rinda, magkano ng pandesal dyan sa atin, kapatid? Sige nga, magkaroon tayo ng kung talagang sino kumakain. 2 po. Ano? 2 piso po. Oh, 2 ayan. piso po. 2 piso, ayan, ayan. Sister Presi, totoo ba yan, Sister Presi? Yan ba across dano ba yan, Sister Presi? Sa inyo rin, 2 piso rin? Ano? 2 piso rin? Okay. Sister Presi, thank you. Sister Presi, pakimute ng iyong phone, ang iyong dyan. Kaya, Brother Rocky, yung mga magtitinda, ang ginawa nila para ma-afford yung pinaliit ang tinapay. Di afford, pero para siyang mini pandesal. Yung maliliit na parang alam mo, Sister Eva, yung bata tayo, di ba, yung correct? Inahabol mo yung Sister Eva yung tinapay para sumit lang sa bibig mo sa liit ng tinapay. At ayaw natin ng gano'n. Gusto mong maliit ang mabili mo? Gusto mong maliit ang bibigay mo sa Diyos? Paliliitin din ng Diyos ang bibigay niya sa iyo. Kasi ang Diyos, kung ano lang ang binigay niya sa iyo, yun lang ang expectation niya ibalik mo sa Kanya. Kaya 10% of what you get. Kaya may mga tao na, bakit ako nagta-tithes? Ito naman galing sa aking pinaghanap buhayan. Hindi. Bago ka nagkaroon ng 100%, Sister Loida, Diyos muna ang nagbigay sa iyo ng 100%. Bago ka magbigay ng 10%. Hindi kailanman nauna ang 10 bago mag 100. Huwag kang mag-inarte dyan. Sister Presi, may mga tao kasi, lagi nagbibigay ng 10. Ano nga? Nauna na ang Diyos sa iyo kung sabihin kaya ng Diyos na, alam mo, lagi ako nagbibigay siya ng 100%.
Tapos tayo nagbibigay lang ng 10, may reklamo pa tayo. Ang aarte. Sige, sa'yo na lang yung 10. Pero huwag kang umasa na magbibigay ulit ang Diyos ng 100. Baka tanggalin din ng Diyos sa'yo yan. Kasi kung ang Diyos laging nagbibigay ako palagi ng 100%, wala namang bumabalik sa akin, tanggalin ko kaya yan. O, di lalo ka lupasay dyan. Baka kahit pisong pandesal, hindi ka makabili. Di ba mga kapatid? Kaya, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Hanggat meron. Hanggat meron. Ay di pag wala, ay di wala ka nang magagawa. Brother Rocky, wala ka na eh. Di ba? Pero hanggat meron, hanggat kaya, hanggat magiging mabuti sa kapwa, maging mabuti sa kapwa sa pananalita, maging maayos. Bagamat minsan talagang tayo mga suplado at mga maldita. Lahat naman ng mga Kristiyano ganun. Kala ko ba? Oo nga, kahit born again ka, minsan nagiging maldita tayo. Amen ba? Nakita ko yan sa SM Mega Mall, Sister Inda. Meron palang pangalan ng damit, Sister Loida, ang pangalan, Maldita. Alam mo, pag ako nagawa ng damit, Brother Rocky, papangalan ko, Isnabera. Marami mga Kristiyanong ganun. Maldita. Pero, kahit maldita tayo, pinapatawad tayo ng Diyos. At magbago-bago ng konti, bumait-bait ng konti, unti-unting bumait-bait. Amen ba? Hindi yung maldita ka na dati nung hindi ka nakakakilala sa Diyos. Hanggang ngayon ba naman, maldita ka pa rin? Magbago, mga kapatid. Amen ba? Sister Pressy? Gumawa ng mabuti sa kapwa. Alam mo yung ating kabutihan, Brother Rocky, hindi lang lagi sa pagbibigay. Minsan sa ating pananalita. May sinabi ang kapwa, ayan, sige na. Ikaw na ang panalo, talo na ako. Di ba? Kaya alam mo, Sister Eloida, hindi na kami masyado nag-aaway ni Sister May, ang aking asawa. Kasi pagka medyo mainit na siya, yes, dear na lang. Para tapos na ang usap. Marami pang diskusyon. Umahaba. Amen ba, Sister Cynthia? Humahaba, hindi naman ito korte na parang mananalo ka. Wala namang tagumpay. Wala naman tayong magigain. Sige na, ikaw na ang panalo, ikaw na nagwagi. Ito na ang tropeyo, ito na ang medalya para magmanalo ka. Di ba? Sa mga nagmamahalan, magmahalan na lang. Amen ba? Huwag nang alalahanin palagi yung mga nakaraan. Natatandaan mo. Ganyan ka palagi, hindi ka naman. Alam mo si Bishop pa nagkakasal, Sister Pressy? Si Bishop lagi niyang sinasabi sa mga ikinakasal, huwag na huwag mong sasabihin sa iyong asawa na hindi ka na magbabago. Bakit, Brother Rocky? Ang Diyos ay laging nagbabago. Kaya ang sabi ng ating awit, Sister Eva, they are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Diba? Yung nagmamahal, palaging magmahal. Gumawa ng mabuti sa kapwa. Maging mahinahon sa pagsasalita. Bagamat minsan, maldita nga tayo, pero pagka ikaw ay binalikan na ng huwisyo, amen ba? At alam mo na kapag salita ka ng lampas, Sister Inda, mag-sorry, mag-apologize. Amen ba? Para may balik muli ang mga nasirang relasyon. Amen? Palakpakan natin ng Lord, mga kapatid, and God bless you all. Back to you, Sister Eva.